Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Tunay nga na napaka-great ng ating Panginoon, ng great Lord sa ating buhay. So, bawat isa po sa atin ay nananabik na tayo po ay magsama-sama sa ganitong pagkakataon. So, purihin po ang Diyos dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon ng bawat isa upang tayo po ay magsama-sama sa mga oras na ito at upang dakilain, pasalamatan siya sa kanyang mga salita. Hallelujah. Purihin po ang Diyos in behalf of Pastor Louie. Siya nakarating. So, kailangan po na merong tatayo. So, purihin po ang Diyos dahil sa isang pagkakataon na pinagkaloob niya muli sa inyong lingkod upang makatayo sa inyong harapan. Hallelujah. Ang ating pong text ngayon is matatagpuan po sa Romans 8, verse 28. Sinasabi po doon, "For we know all things work together for good to them that love the Lord." So, yun po, lahat po ng bagay ay nangyayari lakip-lakip sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Diyos. At ang pinamagatan ko po, yung ating mensahe sa ngayon ay pagpapawala sa gitna ng pandemya. So, tamang-tama po. Diba? Lahat po tayo ay nakakaranas ng hindi magagandang pangyayari. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, ang bawat po isa sa atin hanggang ngayon ay nasa mabuti. So, makikita po natin na sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sinasabi nga sa verse na ating binasa, is lakip-lakip sa ikakabuti ng bawat isang nagmamahal sa Kanya. So bago po tayo magpatuloy, tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po sa mga oras na ito, pinupuri ka namin, tinadakila, itinataas ang pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa gitna ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, andyan ka lagi, kumakalinga, nag-iingat sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa mga oras na ito, sama-sama namin itinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, iparamdam mo sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, ang iyong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng iyong salita namin pagsalusaluhan sa mga oras na ito. Na manamadama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga sa bawat salita mo na mababanggit sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Salamat po, Ama, sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin at nakarating kami. Sama-sama namin itinataas ang iyong dakilang pangalan sa mga oras nito. Salamat po, Ama, sa mga salita mo na patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawag Diyos ang mga salita mo ito'y mapakinabangan namin. Hindi ito masayang sa aming buhay. Alam po namin, O Diyos, sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, halos ang mga bawat isa sa amin na hindi alam ang gagawin. Pero salamat po, Ama, dahil andyan ka. Nandyan ka lagi na nag-iingat sa bawat isa sa amin gumagabay. Kaya maraming salamat. Wala po kami may mamalaki sa inyo. Dahil kayo po ang siyang lumalang sa bawat isa sa amin. Kayo po ang humubog sa bawat isa sa amin. Kayo po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat. Salamat po sa umaga nito. Salamat. Papurin po sa salamat ang nais na nakibigay sa inyo sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, ang ating text ko sa ngayon is matatagpuan po sa Roma 8:28. Nas binanggit ko po ngayon, ang lahat po ng nangyayari sa atin ay lakip-lakip sa ikakabuti ng nagmamahal sa Diyos. So, sa lahat po ng pagsubok na nangyayari sa ating buhay, ito po ay dumarating na walang pasabi. Hindi na sasabihin yung mga pangyayari sa bawat isa sa atin, yung mga
mga dinaraanan natin, mga hindi magaganda, hindi po niya sinasabi, ay darating ako bukas upang subukin kita, upang gawin ko, upang lahat ng mga dapat kong gawin sa iyo ay gagawin ko. Hindi sinasabi yun ng pagsubok. Dahil hindi nais ng mga pangyayari sa ating buhay na tayo po ay makapaghanda. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay makapaghanda lagi sa mga nangyayari sa atin. Pero yung pagsubok na yan, yung pandemya na yan, hindi mo niya sasabihin, darating ako bukas. Pero kung nasa sa Diyos po tayo, lahat po ng bawat isa sa atin ay nakahanda. So, makikita po natin yung kalagayan ng bawat isa sa atin sa ngayon ay hindi po natin inaasahan yung pandemya na dumating sa ating buhay. Dumating na lang siya bigla-bigla. Ang dami po natin mga plano sa buhay natin. Pero ang plano po natin ay hindi yun ang plano ng Diyos para po tayo ay mabuhay. Kundi, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano po yung mangyayari kinabukasan. Yun nga po, yung devotion namin nung nakaraang Friday, yun po yung hindi po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay nakahanda lagi. At sinabi ko po sa kanila, ang paghandaan po natin ay hindi yung buhay natin dito sa lupa. Kundi ang paghandaan po natin kung ano po, kung saan po tayo pupunta pagkatapos po natin mamatay. Di po ba? Pagkatapos po natin mamatay, saan po kaya tayo pupunta? So, dahil po alam ko po na yung aming family ay hindi pa ganun kalapit ang relasyon nila sa Diyos, is binanggit ko po kung ano ang itsura ng impyerno. Hindi ko naman sila natakot, pero sa katotohanan, gusto ko silang matakot. Sinabi ko, ang impyerno na doon lahat yung mga uod na umaano sa katawan, nasusunog ka na, inuud ka pa, pero hindi ka namamatay. Sakit ang nararamdaman mo doon. So, ganun din po, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ko po na tayo po ay yung relasyon natin sa Diyos ay ganun kaigting, pero alam ng Diyos kung sino tayo sa kanyang harapan. Pero hindi ko na po nais na iano yung salvation sa bawat isa sa atin. Inano ko lang po yun kasi sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, hindi po natin alam kung hanggang saan yung buhay natin. At yung mga pangyayari na yun, sabi ko nga po sa inyo, yung pandemya na yan, hindi niya sasabihin. O yung problema na yan, hindi niya sasabihin na darating ako sa iyo mamaya o bukas. Dumarating ang pandemya o ang problema na yan sa time na tayo po ay nagiging kampante. Di po ba? Minsan nagiging kampante tayo, minsan sabi natin, ay, katulad po nung mayaman na nag-ipon nung nag-ani siya ng napakarami, sabi niya, ay marami na akong ani, sabi niya. Wala akong gagawin, sabi niya, titibagin ko yung maliit kong kamali, gagawa ako ng malaki, at doon ko ilalagay yung lahat ng aking inani. At wala nang akong gagawin kundi magpasarap na lang sa buhay, sabi niya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hanggang ngayon din, yung gabi, kukunin ko ang iyong buhay. So, hindi natin alam kung hanggang kailan yung ating buhay. At ganun din po, yung problema na dumarating sa ating buhay, hindi natin alam kung kailan darating. Ano ba yung mga problema na yan? Alam po natin, dahil lahat po ng bawat isa sa atin ay nakaranas na. Ito yung mga problema naman na yan, hindi lang yung simple na problema, kundi ito po yung isang pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan, na akala natin minsan kaya natin i-handle yung mga problema na yan. Pero pagdating nun, hindi pala. Doon pala tayo mahina. Minsan pag nararanasan po yan ng isang kapatid natin, ang galing-galing po natin magpayo. Pero pagdating po sa atin nangyari yun, parang binagsakan po tayo ng mundo. Kahit anong mga pangaral ng kapatid
kapatid ng ating kasama sa bahay, hindi po natin iniintindi. Kasi akala natin kayang-kaya natin. Pero pagdating ng time na yun, pagsak tayo. Dahil sinasarili natin yung problema na yan. Nais po ng Diyos, pag dumating yung mga problema na yan sa ating buhay, nais po niya na ito po yung ating mapagtagumpayan. So, bakit nangyayari yung mga problema na yan? Maaaring ito ay isang consequences sa ating mga nagawang kasalanan o pagsuway sa Diyos. Katulad ng iginawad sa parusa kina Adan at Eva nang sila ay sumuway sa Diyos. Alam na po natin yung kwento tungkol pa sa pagsuway ni Adan at saka ni Eva. So, yun po, ang iginawad sa babae is sa kanyang pagbubuntis is mahihirapan siya sa kanyang pagbubuntis. Ang iginawad na parusa. At ang ginawad naman kay Adan ay yung kailangan paghirapan niya, bungkalin niya yung lupa para sila ay makakain. So yun po yung ginawad ng parusa sa dalawa. Maaaring ginamit din ng Diyos ang mga hindi magandang pangyayari para subukin ang ating pananampalataya. Sa nangyayari ngayon sa ating mga kapaligiran, lahat po tayo nakakaranas, di po ba? So bawat mananampalataya ay yun po, isa yun ng kapamaraanan para tayo po ay subukin kung hanggang saan yung ating mga pananampalataya. Sinasabi nga po sa Hebrew 12:5-12, yung pagtutuwid sa bawat isa sa atin para ituwid po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na yan, tayo po ay tinutuwid ng Diyos bilang anak. Kasi bilang anak po, hindi po niya hahayaan na maging hayahay yung ating buhay pagdating ng mga ganitong mga pagsubok. Minsan kasi hindi natin iniintindi yung mga nangyayari sa buhay natin. Akala natin, sasabihin natin, lilipas din yan. Pero dapat yung mga nangyayari sa ating buhay, magkaroon po tayo ng learning. Magkaroon po tayo ng aral. Hindi po yun, ay lilipas din yan, bukas wala din yan. Yan po yung mga sinasabi ng walang Diyos na kinikilala sa kanilang buhay. Dahil sila po ay nagtitiwala lang sila sa sariling kakayanan. Kaya yun ang kanilang mga sinasabi. May mga iba pang layunin o dahilan kung bakit natin nararanasan ang mga ganitong mga nangyayari sa ating buhay. Bukod sa nabanggit ko kanina, ang pagsubok o ang mga dumarating na mga hindi magandang bagay sa buhay natin ay ipinapakilala kung gaano tayo kahina at kung gaano tayo kalakas. May mga tao na halos tinangay na ng mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang buhay. Hindi na nila kinaya. Andun yung nagpapakamatay sila dahil hindi nila alam kung anong solusyon ang kanilang gagawin nang dumating ang pandemya sa kanilang buhay. Pero tayo po na may Diyos, sa Diyos po natin ibinibigay yung lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya naman po, kahit gaano kahirap yan, napagtatagumpayan pa rin natin. Sabi ko nga kanina, yung mga tao na nakatingin sa sariling kakayanan, mga tao na ang mga sarili nila, ang tingin nila sa sarili ay mabuti sila. Kaya, yung pangyayari sa kanilang buhay, sinasabi nila na hindi nila deserve. Diba? Yung mga ganong mga tao, tingin sa sarili, is mas mabuti sila ay sa iba. Wala silang nagawang kasalanan, kundi puro kabutihan. Kaya pag may dumating na pagsubok sa kanilang buhay, sasabihin nila, hindi ko naman deserve ito. Sino bang mabuti sa atin? Ipumawala. Ang lahat po sa atin ng tingin ng Diyos sa atin isang basahan lamang. Pero kung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, ang nakikita po ng Diyos Ama ay ang Diyos na ang Jesus na malinis na tinanggap natin. Siya po ang nagko-cover sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililimot na ng Diyos pag ang Panginoong Jesus ay tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. So, dapat makita po natin yung mga pangyayari
Pag dumating ang mga hindi inaasahang bagay na hindi na natin control, ay ang bawat isa na wala sa Diyos doon bumibigay. Pag hindi mo control yung mga pangyayari, ibigay mo natin sa Diyos. Kung hindi natin control, kung hindi natin alam yung resolution, ibigay po natin sa Diyos. Ang pagsikapan po lang natin is yung relasyon natin sa Diyos. Pagsikapan po natin na lalong mapaigting yung ating relasyon sa Diyos. Hindi po yung naghahanap tayo ng mga kasagutan sa hindi naman natin kayang bigyan ng kasagutan. Katulad ng pandemya na yan, minsan sinasabi ko nga na ang pandemya na yan is nangyari na ng mga noong nakaraan. Sabi ko nga, history repeats itself. Dahil po sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya yung mga pangyayari ay nauulit-ulit. Di po ba? At yung mga tao na napanghawakan nila ang kanilang mga pananampalataya na ang Diyos ang may akda ng lahat at kailanman ay ang Diyos ay hindi nagpabaya. So, lahat po ng nagtitiwala sa Diyos, alam ng bawat isa na hindi nagpapabaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat makita ng bawat isa sa atin na tayo po ay laging iniingatan ng Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangalawa, ang mga pagsubok o mga pandemya ay inilalabas niya o tayo po ay ano po to? Reveal our willingness to forgive. Diba? Inilalabas niya kung gaano tayo makapagpatawad. May mga pagsubok na dumarating sa atin para masubok kung paano tayo mag-extend ng pagpapatawad. Sa akala ba natin, porque tayo isang Kristiyano, ay madali tayong magpatawad? Diba? Kung may gumawa sa iyo ng kasalanan ngayon, at sasabihin, patawad, na-extend ba lagi, agad-agad natin yung ating pagpapatawad? Di ba, lumilipas pa ng ilang araw, ilang linggo, ilang taon, may mga tao nga na ilang dekada na yung nakakaraan, hindi pa nakakapagpatawad. So yung mga pagsubok na yun na dumarating sa ating buhay, ayun ay nagbibigay sa atin para alamin natin kung ano yung ating mga nagawang kasalanan. Kung may mga tao tayong hindi pa napapatawad, ay patawarin na natin. Kasi yung lahat ng dumarating ng problema sa ating buhay, yung mga nangyayari, dapat pag nilalayan po natin, tignan po natin bakit nangyayari. May isang tao ba ako na hindi ko pinatawad? Meron pa akong nagawang hindi maganda sa aking kapwa na hanggang ngayon ay daladala ko ba? Ang tao kung hindi nakakapagpatawad o hindi nakakapagbigay ng pagpapatawad sa kapwa, ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Sinasabi po sa Mateo 6, saan ba yun? Na kung hindi mo kayang patawarin ng iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Doon po sa Mateo 16 po yun. Kasi yun po ang sinasabi doon. O kaya sasabihin natin, pag nakita po natin yung isang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan, sasabihin po natin, pinapatawad na kita. Pero sa ngayon, ayaw mo na kitang makita. Di ba? Minsan ganun yung ating mga dialogue. Minsan yung mga problema na dumarating sa ating buhay, na ating nararanasan, ay kawalan ng pusong mapagpatawad. At di ba kayo doon? Kung ano po, sinasasin po natin yung ating sarili. Kasi yun po, pag hindi po tayo nakakapagpatawad, tingin po natin sa ating sarili, ay tayo po ay mabuti. Wala po tayo nagagawang kasalanan. Lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. So dapat, bawat isa sa atin, handa rin magpatawad. Although, minsan yung pagpapatawad is hindi agad-agad. Pero, sabi nga sa banal na kasulatan, hindi natin dapat palubugin ang araw sa
hindi natin pagpapatawad. Pagkus. Ano ba ibig sabihin nun? Pagkus, magpatawad po tayo. Ano ba ibig sabihin yun? Literal ba na huwag natin palubugin ang araw para tayo po ay magpatawad? Hindi po. Pag po natin isara yung ating puso sa pagpapatawad. So, yun po, kailangan po natin magpatawad at kailangan po natin humingi ng tawad sa Diyos kung ano man po yung ating mga naisip na hindi maganda. Hanggang hindi tayo makapagpatawad sa mga nagkasala sa atin, meron laging kirot sa ating puso. At worse pa nito, tayo rin ang magdadala ng lahat na dala na hindi sa hindi pagpapatawad. Di ba pag meron tayong nakasagutan, di ba lagi natin naiisip yun? Para pag ang bigat, na minsan meron tayong nakaalitan na para bang yung talagang dinusta-dusta na yung ating pagkatao, para bang hindi natin kaya igawan yung pagpapatawad. Pero kung naiisip po natin yun, tayo rin po yung nakakaramdam ng bigat. So, let go na po natin. Wag po natin panatilihin sa ating puso yung pusong hindi mapagpatawad. Let go na po natin kung ano man po yung ating mga nararamdamang sakit. Let go na po natin kung ano po yung ating mga naranasan na yung magaganda sa ating buhay na sa hanggang ngayon, daladala po natin na yung isang nagpapabigat sa ating puso. Sinasabi nga sa Matthew 6:14 to 15, ito pala yun. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So, biblical po yun. Kung nais natin na tayo ay makatanggap ng kapatawaran sa Diyos o sa tao man, dapat marunong din tayong magpatawad. Kasi kung hindi po tayo marunong magpatawad, ang Diyos mismo, hindi po tayo magpatatawarin. Pangatlo, ang pandemya o ang mga problema, mga pagsubok, nagpapakita rin kung saan ang ating pananampalataya. Kung hanggang saan natin mapanghahawakan yung ating pananampalataya. Tayo ba ay nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos? Tayo ba ay nagpapasalamat sa Kanyang katapatan pagdating ng bagyo sa ating buhay? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya pag sinabi niya na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man? Ang pagsubok o mga pangyayari sa ating buhay ay yun yung God's most accurate barometer sa ating pananampalataya. Yan yung pamantayan ng Diyos. Tinitignan ng Diyos kung gaano katatag yung ating pananampalataya. Yung mga pagsubok na yan, yung mga dumarating sa ating buhay na hindi magaganda. Walang nakakaalam sa atin kung gaano masakit ang ating nararamdaman pagdating sa physical at emotional na kalagayan. At kung hanggang kailan tayo makakatagal sa sakit pagdating ng mga nangyayari sa ating buhay. Nararanasan natin sa ating buhay. Di ba? Hindi natin alam. Hindi alam ng bawat isa sa atin. Kung tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, kung ano po yung dumarating sa ating buhay. Minsan may mga tao na kahit hirap na yung bigat na yung kanyang damdamin sa kanyang nararanasan, nakikita mo pa rin na akala mo wala. Pero sa totoo lang, bigat na siya. Kaya lang, nakakaya niya yun. Dahil may Diyos siya, na doon niya ibinibigay ang lahat ng kanyang pagsubok sa buhay. Dahil kung wala kang Diyos, gagawin mo yung ginawa ng mga iba dyan na nagbigti, nagbaril, at kung ano pa man ang kapamaraanan para sila ay matakasan nila ang problema na kanilang mga ginagawa. So, makikita po natin sa araw na ito lahat ng ating mga dinaranas sa ating buhay. Ano mang sitwasyon nararanasan natin, alalahanin natin na hindi tayo bibigyan
ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kakayanin. Amen po ba? Dahil sinasabi ng awit 34:19, ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad-agad na iibsan. So, kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, lahat po ng ating mga dinudulog sa Kanya, binibigyan po niya ito ng solusyon. At hindi niya po tayo hahayaan na malugmok kung anong meron tayong problema sa ating buhay. So ako po ay naniniwala sa sinasabi ng Romans 8:28 na ang lahat-lahat na nangyayari sa ating buhay ay lakip-lakip sa ikabubuti ng bawat isang nagmamahal sa ating Diyos. So bawat isa sa atin, ano man mangyari po sa ating buhay, kasi hindi po naman tayo exempted sa lahat ng pangyayari. Lalo na ngayon nangyayari sa ating kapaligiran, yung pandemya na binibigkas. Sinasabi na every time na buksan mo ang TV, yun ang nakikita mong balita, COVID ito, COVID doon, kung ilan na yung namatay, kung ilan na yung bumalik. Pero dahil sa Diyos, tayo nagtitiwala, yung mga COVID na yan, ay alam po natin na ang Diyos ay siya ang may control niyan, at siya rin po ang may alam kung hanggang kailan titigil yung mga ganyang mga balita. Ang sa akin lang po is magtiwala tayo sa Diyos. Lalo natin paigtingin yung relasyon natin sa Kanya. At pagdating ng panahon na tayo po ay lilisan dito sa mundo, tiyak po yung ating patutunguhan sa Kanyang piling. So bawat isa sa atin, alam ko po naman, yung bawat isa sa atin ay tumanggap na sa Panginoong Jesus. Ang sa atin lang po, ispektingin po natin yung ating pananampalataya at ang relasyon natin sa Diyos. At doon natin maintindihan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ang Romans 8:28. Salamat po at magandang umaga sa akin. Hallelujah. So dumako po tayo. So bago po tayo dumako sa ating komunyon, manalangin muna tayo. Salamat po Ama sa inyong oras na ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa lahat-lahat na iyong ginagawang kaputihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po Ama na sa linggong ito, nadagdagan kami ng bilang. At alam po namin na mamayang hapon, may mga darating pa. Kaya naman Ama, handa mo yung mga panghapon na mga darating at yung puso ng bawat isa ay sa inyo lamang namin itutuon para sa araw na ito, maparangalan ka at mabigyan ng karangalan sa lahat sa aming pagsamba sa araw na ito. Salamat po Ama sa iyong mga salita. Purihin ko at tagilain na yung mga salita mo ito ay patuloy namin mapanghawakan upang sa gayon sa buhay namin dito sa mundo ay magiging matagumpay sa pamamagitan ng Diyos na iyong pag-ingat at paggawa sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama. Purihin ka at tagilain sa pangalan ni Jesus. So dumako na po tayo sa ating komunyon in behalf of Pastor Louie dahil wala nga siya. Sabi ko nga, pag nasaan ng pagkomunyon, pero napagkasundan ko ng bawat isa na kahit wala po siya, tayo po ay magkomunyon. So, tawagin ko muna si Brother Ray pala para ipagdasal ko yung ating Hallelujah. Panginoon, pinupuri po namin sa araw-araw, oras-oras, minuto, Panginoon. Lagi mo kami inaalalayan. Lagi mo kami pagmamahal mo, Panginoon, ang aming po ay nangahawakan. Thank you, Lord. Panginoon, tunay na pinasilaplenar pa namin uling hapunan. Panginoon, alam po namin na nag-iwan ito nag-iwan po ito sa amin ng napakalaking alalahanin, Panginoon. Sapagkat alam po namin na ang iyong banal na hapunan ay nagbibigay sa amin ng
ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyong pagmamahal, sa lahat ng biyaya na pinagkakaroon po sa amin. Salamat, Panginoon, at tunay ka na ang mga elemento na aming pagsasalusaluhan, ito po ay inyong paspasan. Ang mga tinapay na narito, Panginoon, ay aming tatanggapin sapagkat ito po ay sumasabisan ng iyong na ikaw ang ulo ng iglesia at maging ang mga meron po kami Diyos na inumin ay ito po ay sumasabisan ng iyong dugo na inalay mo para sa aming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, at ito pong huling apunan pa ngayon, nagsasayang sa amin na kumiklik po namin sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami na magsisilbidyo para sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, at alam po namin, at pakiramdam po namin, Panginoon, ay napakalapit namin sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na gumagabay sa amin, Panginoon. Gumagabay, Panginoon, at sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tulad na pagmamahal, ng humility para sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pagkakataon na nyo na kung saan pag-ibig mo ay amin pong nararamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, sinilin po namin lahat ito. Amen. Amen. Hindi po, ibig kong sabihin, kanya-kanya po tayong kuha sa Diyos at saka tinapay. Pero bago po tayo kumuha, may basahin ko lang po ako sa inyo. Sinasabi po dito sa 1 Corinthians 11:27-32, sinasabi po rito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom sa saro, umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Purihin po ang Diyos, pwede na po tayong kumuha. Isuserve pala, akala ko isa-isa. Kasi nakalagay pa doon. Even when I fail.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Ito ang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Next. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinititibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, muli sa inyong binigay na pagkakataon sa bawat isa sa amin upang alalahanin ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong binuhos na dugo upang kami po, Diyos, ay maligtas. Salamat po, Ama. Wala pong maihahandog ang bawat isa sa amin para yung iyong pag-alay ng inyong katawan, pang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ay aming maibalik ang pasasalamat. Wala po kami magagawa, O Diyos, sa inyong ginawang pagliligtas sa bawat isa sa amin. Sa amin lang, O Diyos, pasalamatan ka. Tanggapin ka sa aming buhay ng totoo upang yung inalay na buhay sa bawat isa sa amin ay hindi tumasayang bagkus mapakinabangan ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Paalala sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At the cross of Calvary, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me now? At the cross of Calvary, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me now? Tuloy-tuloy po na po natin. Dumako po tayo sa ating offering. Tayo na po yung magdala dito po sa ating box. Tayo na po magdala ng ating mga offering. So, bago pa tayo mag-offering, babasahin ko muna ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang sa mga susunod. Sinasabi po rito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So magbigay po tayo ayon sa pasya ng ating puso. Dahil nais ng Diyos na tayo po ay magkaloob na may kasiyahan, may kagalakan sa ating puso.